Hinikayat ni National Security Advisor Eduardo Año ang Kongreso na amyendahan na ang Espionage Act, gayon din ang Countering Foreign Interference and Malign Influence Bill. Kasunod ito ng pagkaaresto sa umano'y Chinese spy noong Biyernes, kasama ang 2 Pilipinong kasabwat at isa pang Chinese noong nakaraang taon. Aniya ang pagkakaarestong ito ay papakita ng pangangailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay, matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at maagap na hakbang upang mapalakas ang national security. Samantala pinag-aaralan na ng AFP kung mas lumawak na nga ba ang Chinese espionage sa bansa. Inihalimbawa ng AFP ang mga nakaraang pangyayari na sangkot ang mga Chinese national, gaya ng mga pogo, mga drone na na-recover sa karagatan ng bansa, pagkakadiskubre ng mga dayuhan na nakakuha ng pekeng dokumento gaya ng government ID at birth certificate. Ang na-mention din dyan ng ating notably ng ating Chief of Staff is the illegal part of the POGO operations. So how everything forms part of a bigger picture, that is what we intend to achieve with all of this intel gathering that we're making. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng Sandataang Lakas upang palakasin pa ang seguridad nito. Nagsasagawa na ng review at reorganization ng AFP sa instruktura nito upang palakasin pa ang Comprehensive Archipelagic Defense Operations. Kabilang dito ang reorganisasyon ng AFP Cyber Command at pagbuo ng AFP Intelligence Command para mapalakas ang intelligence operation. Basically, we have upgraded our cyber group to a cyber command. So, tinignan natin, dati kasi siloed yung approaches, no? Meron tayong cyber battalions from the Air Force, the Army, and then we also have cyber units from the Navy. So, these siloed approaches, we have to have an umbrella unit to marry all of these efforts together. And look at how these activities in the cyber domain operates in the bigger picture of things. Magpapatupad din ng mas mahigpit na seguridad sa mga kampo ng militar at iba pang mga infrastruktura ng Sandataang Lakas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.